Tinutukan ng itak ng isang driver ng bus ang kinainasan niyang taxi driver. Naganap po yan sa may EDSA Cubao sa may lungsod ng Quezon. Tila umuusok sa galit ang driver ng bus at mangsusugurin niya yung taxi driver. Ayan o mga kapuso, naaktuhan siya ng huli cam ni Yus Cooper Ramir Deus kaninang umaga. Nilapitan ng bus driver ang taxi driver at inilapat sa kanyang batok ang hawak niyang itak. Hindi naman niya tinuluyan at piningot na lamang ang tenga. Nainis daw kasi ang taxi driver na yan nang huminto sa harap niya ang taxi at nagsakay ng pasahero. Iniimbestigahan na raw ng MMDA ang pangyayaring yan. Nakauwi na sa bansa si Congressman Manny Pacquiao at kanyang misis na si Jinky. Mula sa pagbabakasyon sa ibang bansa, pagtutunan daw niya ngayon ang pagre-relocate sa mga kababayan niya sa Sarangani na pangunahing naapektuhan tuwing may bagyo. Nakatutok si Isay Reyes. Balik Pinas na ang pambansang kamao kasama ang asawang si Jinky mula sa Los Angeles. Noong isang araw lang din sila dumating sa Amerika mula sa pagbisita sa Holy Land kasama ang pamilya at ang ilang miyembro ng Team Pacquiao. Sabi ni Pacman, naging maganda daw ang kanilang karanasan sa Jerusalem. Okay naman yung bakasyon namin ng mga anak ng pamilya. Bukod sa Holy Land, nagbakasyon din ang pamilya sa Paris. Ngayon nakabalik na sa bansa, dadalo sila sa anibersaryo ng isang munisipalidad sa Sarangani. Pagtutuunan din daw ni Pacquiao ang pagpapagawa ng Pacman Villages sa bawat munisipalidad doon na magsisilbing relocation sites para sa mga nakatira sa danger zones tuwing may bagyo. Nagparating din na pakikiramay si Pacman sa pamilya ni Dolphy. Condolence sa pamilya niya. Pabor naman ako at karapat-dapat naman siyang tumanggap ng ganong award. Nakasabay naman ni Pacman sa flight ang American Idol Season 7 winner David Cook. Narito sa bansa sa pangalawang pagkakataon ng singer para sa kanyang concert ngayong weekend. Kaya natuwa raw ang dating American Idol na makita si Pacman. As long as he's not punching me, we're fine. Isay Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Samantala, kapwahanda na ang dalawang boksingero na Pilipino na sasabak sa kanilang title fight sa Japan sa Lunes. Nagpakitang gilas pa nga sina Sunny Boy Haro at Michael Parenas sa kanilang tinatawag na public workout sa Taken Gym. Didepensa ni Haro ang kanyang WBC flyweight title laban sa Punes na si Toshiyuki Igarashi. Susubukan naman ni Parenas na masungkit ang WBA World Super Featherweight title mula sa wala pang talo na si Takashi Uchiyama. Nangako ang dalawang boksingero na gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya para makapagbigay sila ng karangalan sa ating bansa. Mapapanood ang kanilang laban sa ika-22 ng buwang ito ng Hulyo dito sa GMA. Tingin ko madami mo, kumpiyansa naman ako sa ensayo namin. Basta gagawin ko yung makakaya ko ma-knockout. Medyo mahirap siguro pero gagawin ko ang lahat para may gandang mapakita. Kakaila na naging pamantayan ng maraming artista, lalo na ng mga komedyante, ang husay ni Dolphy. Pero sa kabila ng kanyang hindi matatawarang kontribusyon sa sining, nananatiling mapakumbaba ang hari ng komedya. May report si Nelson Canda. Kaya raw pambihira si Rodolfo Vera Quezon. Hindi lang isa, dalawa o tatlo, kundi 4 na larangan ng sining ang kanyang pinasok. Teatro, radyo, pelikula at telebisyon. Isa siyang pioneer sa industriya. Siya yung nagpauso ng mga baklang mga tauhan katulad ng Jack and Jill or Omeng Satanasya at lumikha ng common na representation ng lalaki sa comedy film, yung nakadrag na lalaki para makapagpatawa. Siya rin daw ang tanging artista sa buong mundo na nanalo ng kapwa Best Actor at Best Actress Awards para sa pagganap sa iisang pelikula, ang Markova Comfort Gay. Unang sumikat sa teatro si Dolphy dahil sa husay niya sa pagsayaw. 16 anyos siya noon. Ang timing niya sa pagpapatawa, pati ang kanyang posturang puruntong, nakuha raw niya sa kanyang ama. At bago pa siya naging Dolphy, nakilala muna siya bilang Golay. Hanggang na-discover siya ni Fernando Poe Sr. at unang lumabas sa pelikulang Dugo ng Bayan noong 1946. Maliit lang ang papel ang ginampanan niya noon.
Ang una niyang major role sa pelikula ay sa Isang Sulyap Mo Tita noong 1953. Siya ay nag-take ng risk bilang isang comedy actor. Parating bago yung pinapakilala niya sa atin na klase ng tauhan. Hindi siya nagpakahon. Bumida siya sa mga action comedy at sa gay roles na naging tatak ni Pidol. Una siyang gumanap bilang bading sa Jack and Jill. Siya din ang nagpakilala ng isa sa pinaka-sensitibong portrayal ng bakla sa pelikula. At ito yung pelikula niya kay Lino Brocka, Ang Tatay Kong Nanay. Pero ibang Dolphy ang nakita sa pelikulang Ang Tatay Kong Nanay. Drama at hindi komedya ang naging tema sa pelikula niyang ito, kasama ang direktor at national artist na si Lino Brocka. Pero ang itinuturing na greatest hit ni Dolphy sa kanyang mga gay role, ang Pacifica Falaypay. Mga 800. Pagdating sa dekada 60, pinasok niya na rin ang mundo ng telebisyon. Kalaunan, itinatag ni Dolphy ang RVQ Productions na nakapag-produce ng mahigit 100 pelikula. Sa kabila ng kanyang tagumpay, nanatili raw nakasayat sa lupa ang hari ng komedya. Dolphy did not look at himself as the world. Dolphy looked at himself as a speck in creation. He gave people their due respect, and that's what sets him apart. Sa totoong buhay man o sa taping, likas ang pagpapatawa ng King of Comedy. Wala akong take one sa kanya kasi lagi akong tumatawa sa gitna ng take. He's the one and only Comedy King Dolphy. Ang star for all season na si Vilma Santos, ang pagiging sweet at thoughtful ng Comedy King daw, ang tiyak na mamimiss niya. Yung kanyang flying kiss, yung ganyan niya lagi, I love you. Pumanaw na ang Comedy King, pero ang kanyang kontribusyon sa sining, kultura at kamalayan ng mga Pilipino, buhay at mananatili. Nelson Canlas, Takatutok, 24 Oras. Mamaya ang patalbugan sa pagrampa ng mga sexiest Pinay. Abangan yan sa pagbabalik ng Chika Minutes. Susunod, ilang pedestrian lane sa Pasig? Agaw pansin ang disenyo para raw maengganyo ang tamang pagtawid. Batang may malaking bukol sa mukha, kumakatok sa mga may mabuting kalooban para siya'y maipagamot. At computer game na Plants vs. Zombies, may musical na rin. Tutok lang dito sa 24 Oras. We'll expect